Magandang hapon po sa ating lahat. Samahan po natin sa pananalangin ang mga kapatid nating may pasasalamat at iba't ibang kahilingan. Minda Empere, Julie Nabelon and family, Sis Lourdes Biruzul, 7 Archangels. Para sa kaluluwa ni Tomasa Salud, Lizonia, Hinubeba, Carlos, Emmanuel, Rogelio, Maria, Marcelo, Marcelina, Trinidad, Conigunda, Father Mel, at sa lahat ng mga yumaong wala nakakaalaala. Paalaala po, bilang paggalang sa tahanan ng Diyos, inasahan po natin ang inyong pakikiisa at pagsunod. Mangyari pong isuot po natin ang mga face mask at face shield. Mangyari po tayong maupo sa mga marker. Iwasan po ang magpalipat-lipat ng upuan. Panatilihin po ang katahimikan sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Tatayo po tayo para sa Orasyo Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto na ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukhawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo na ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo San kami. Agustin. Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa pangkaraniwang panahon. Ang atin pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng Reverendo Padre Herald Bart C. Arenal.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay patuloy na inaanyayahan ng Diyos sa pakikiisa natin sa banal na Eucharistia, ang larawan ng kaharian ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat sa dakilang paghahain ng ating Panginoong Hesus para sa atin, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humingi tayo ng patawad sa Diyos na mapagmahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil tila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Aawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo
at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masama ay dapat nang talikdan. At ang mga liko ay dapat magbago ng mga maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipan ay di nyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung papaano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa ang daan isip ko. Hindi maabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tugunan. Pupurihin, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-rapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya'y mahirap nating unawain. Tugon po. Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Tugon po. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino man taong pagtawag sa Kanya, tapat at totoo. Tugon po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay,
Hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-12 ng tanghali at nang mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon na siyang dahilan ng ating pagdiriwang. Noong nakaraang linggo po, tayo ay pinaalalahanan sa tema ng pagpapatawad. Forgiveness is the way of God. And we are
also invited to forgive those people who sinned or done wrong against us. At ang pagpapatawad, sabi pa, ay dapat nakabase sa pagmamahal. For you can only forgive when you know how to love. At ang magandang biyaya ng pagpapatawad, kapag ikaw daw ay nagpatawad sa iyong kapwa at dumalangin ka sa Diyos, papatawarin ka rin ng Panginoon. Habang ako po ay nagbabrowse ng aking Facebook, meron akong nakitang isang video, isang lalaki ang nag-video, tapos naka-face mask siya. Sabi niya sa video, sa panahon daw ngayon, wala nang pogi, wala nang maganda, at wala nang pangit. Sabi niya, pantay-pantay na tayo. Kasi lahat tayo naka-face mask. Pagandahan na lang daw ng mata. And I think there's truth about that. Na talagang ang makikita mo na lang sa tao ay mata. As if it is a sin when you remove your face mask. But maybe that's an invitation for us na hindi naman talaga dapat tayo ang makita, kundi ang Diyos ang makita sa atin. Talking about equality, that's how God looks at us. And that's what the readings talks about. Kung atin pong pinakinggang mabuti sa ebanghelyong aking binasa, ang mga mensahe nito sa atin ay napakahalaga. Ang unang mensahe nito, ang Diyos ay walang tigil ng pag-anyaya sa atin. God will never stop calling us. He will never give up on us. Pero madalas ang tao ang bumibitaw. Mabuti na lang ang Diyos, hindi tayo bibitawan. At yan ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa na bumalik tayo sa Panginoon. The first reading from the book of Isaiah speaks of returning to God. Going back once again to the Lord. At kung babalik tayo sa Panginoon, sabi nga doon, yung masasama nating ginagawa ay ating talikdan. Iwasan ang gumawa ng kasalanan, gumawa ng kasamaan. As we return to the Lord. And we are thankful that once again, tayo ay nakakapagsimba na. Remember the past months, we are restricted to go to church, yet you can go to malls, you can go to restaurants. Finally, the church is now open. People can go back once again to the Lord. At yan ang gusto ng Diyos. Bumalik tayo sa Kanya. Dahil wala rin naman siyang tigil at wala rin siyang sawa na tatawagin tayo. Na ibalik tayo sa Kanyang piling. At sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, when the workers have finished their job, pagtapos nilang magtrabaho sa ubasan ng may-ari, binigyan sila ng tig-iisang denaryo. Ang isang denaryo ay nangangahulugan ng paraiso, ng kaharian ng Diyos. For God offers us the kingdom of God. Pare-pareho lang ang alok ng Diyos para sa ating lahat, ang Kanyang kaharian. Walang hihigit, pare-pareho lang. Kahit na yung iba ay huli na, the same invitation, the same gift, the same offer, His kingdom. Kaya ang mga pagbasa ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan ang inaalok sa atin ni Jesus.
ang kanyang kaharian. At sana yun yung ating naisin as we continue our journey to look forward to the kingdom of God, not just to become rich, not just to become famous, not just to become powerful, but to become God's children. But to reach heaven someday. At alam naman natin na binuksan ng Diyos ang langit para sa atin. That this paradise has been closed when the first humanity sinned against the Lord. Ang paraiso ay nagsarado nang ang unang tao ay nagkasala sa Panginoon. Subalit sa pamamagitan ni Jesus, ang langit ay muling nabuksan para sa atin. Heaven once again is opened for everyone. Gusto niyo bang makarating ng langit? Taas po kamay na gusto makarating ng langit. Ayan, yung iba, anong gusto niyang puntahan? 2 bagay lang yan. Doon sa mga gusto makarating ng langit, gusto nyo ngayon na? Ayaw naman. But we should dream about heaven. We should desire once again to go back to God. Kagaya ng pagbalik natin ng simbahan para makapagdasal at para makapagsimba. Lastly, the gospel speaks of good quality for us to be, available and to be fit in to God's kingdom. Ano yung pag-uugali na pinapaalala sa atin dito? Sa Ebanghelyo narinig natin na yung mga unang tinawag ng Diyos ng may-ari ng ubasan na nagawa na maghapon ay nagreklamo. Bakit? Kasi sila nagsimula ng umaga, natapos ng 5:00 ng hapon. Samantalang yun daw mga tinawag ng 5:00 ng hapon, natapos ng 6:00, ay 1 oras lamang. Pero pare-parehas ang ibinigay. Hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos ang isang taong mainggitin. Hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos ang isang taong mareklamo. Much more, a person who is grateful fit in to God's kingdom. Imbis na magreklamo, magpasalamat. Imbis na mainggit, magpasalamat. Dahil hindi ka pinabayaan ng Panginoon. It is not on the wealth of the world that we can be happy. But when you accept God as your true treasure in life. Kaya sana po, huwag tayong maiinggit sa ating kapwa. Ano kung mayaman sila? Hindi lahat ng mayaman masaya. Ano kung marami siyang pag-aari? Hindi naman siya nakakatulog. Dahil hindi niya alam kung paano niya itatago ang kanyang pag-aari. Pero kung nasa iyo ang Panginoon at nagpapasalamat ka sa lahat ng meron ka, ikaw ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Magsitayo po tayo. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, tanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihalin tulad ni Papa Juan Pablo Ikalawa ang mga manggagawa ng dumating sa ubasan sa 5 ng hapon na mga Kristiyanong laiko. Hingin natin sa Diyos na maunawaan ng buong simbahan ang kahalagahan nila para sa pagpaparating ng paghahari ng Diyos. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pahalagahan nila ng tunay ang mga Kristiyanong laiko sa bayan ng Diyos at alalahaning maging pantay-kapantay lamang nila ang gantimpalang tatamuhin ng mga ito sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi nila maliitin ang ating mga kababayang dukha at hamak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang panatilihin silang ligtas ng Espiritong Banal at gantimpalaan sila sa takdang panahon ng walang hanggang ligaya sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito na ekonomismo ay ating pahalagahan ng ating mga napahiwalay na kapatid, dahil tayong lahat ay pinapangakuan ng pantay ng gantimpala sa kaharian ng manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng pag-aakalang makalalamang tayo sa ating mga kapatid na atin ngayong kinukutya at minamaliit, dahil may sapat na gawain para sa lahat sa ubasan ng Diyos at may gantimpalang nakaabang sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng matayog na karunungan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang magsimulang luminaw sa aming mga isipan ng dahilan ng mga bagay na ngaylingid sa aming kaalaman at patanggap namin ng maluwag sa kalooban ang iyong di malirip na pamamaraan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawan Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayan banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang pinahahayag namin ng may pananampalatayang kapin sa banal na sa pamamagitan na ng pasawalang hanggan. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kaya't mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay,
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa kakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila ng kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, na mga apostol, ni San Agustin na aming patron, lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po tayo. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula Panginoong Jesucristo, mo sa iyong mga apostol, kapayapaan sa inyo ang aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Diyos sa ating buhay, pagbibigayan natin ng kapayapaan sa isa.
ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain po kayo ng mapagmahal at mapagkalingang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, papaghariin ang Diyos sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Patriarca,